Biglaang nagbago ang liderato ng Senado ngayong linggo dahil nga ba may mga hindi sumunod sa utos or hindi sinunod ni dating Senate President Mig Zubiri ang utos ng mga nakakataas. Bakit karamihan ng mga senador na bumoto para tanggalin siya kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano kaya ang totoong dahilan ng balasang ito? Samahan niyo po kami at ating masusing pag-usapan itong isyong ito kasama ang ating panauhin na si political analyst Ronald Llamas dito lamang sa loob ng press room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Uy, maraming salamat po bago ang lahat. Papasalamat po ako sa inyong patuloy na suporta dito sa press room at sa ating podcast. Dahil po ang podcast ng Press 1 PH na The Press Room ay naka 40,000 subscribers na po. Maraming salamat. Aiming for 100,000 tayo. Sana makalampas tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta at itong maliit nating programa ay nakakatulong po sa inyo kahit paano. Maraming salamat po rin sa mga nagpapadala ng kanilang mensahe. Maraming salamat din po doon sa mga nagpapadala ng mga stars, mga super likes, mga ano po yun may kaakibat na pera po yun at nakakatulong po sa amin yun para pagpatuloy namin ang aming operasyon. Kasi nga po, sa inyong para sa inyong pong kaalaman, independent news organization po ang Press 1. Nakikita nyo, wala kaming advertisement. Nabubuhay lamang po kami itong operasyon namin, pati ang website. Pasweldo po sa aming mga tauhan, kahit sa akin po, sa pagitan lamang ng mga donasyon. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Wala pa po yung aking kapartner ngayong araw na ito, si Manny Mogs, kasi meron po siyang engagement. Pero parating po siya. Pero, ito po, hindi nahuhuli. Nauna pa actually sa akin ito sa loob ng press room. Yung ating panahuin. Paborito niyo po itong panahuin na ito? Walang iba kundi ang ating kaibigang political analyst na si Ronald Llamas. Hello, Ronald. Magandang gabi, Romel. Happy weekend. At saka congratulations sa tumataas mong subscription, ha? Oo. Dahil sa iyo, malakas kang makahatak eh. Marami tayong mga loyal subscribers natin. Ito, meron nga kagad. Mag-shoutout muna ako kasi nagtampo ito dahil nung last week, yung episode namin si Senator Trillanes ang inimbita namin. Dami na pag-usapan eh. So hindi muna ako nagbasa ng mga usual na shoutout. Pero ito, pagbigyan natin. Ang una-una dito sa shoutout natin. Pero may nag-comment dito galit na galit kagad I-flash ko na lang mamaya yon para to keep the ball rolling, Ronald. Ito. Si Isa Ramos from Bacoor City. Ito, suki rin natin to si Rosano Aquino. Waiting patiently daw siya. Si Erwin Barela watching from Ormoc City. Ito, mga suki natin to. Si Eddie Fulgencio from Maryland. And ito po si Mang Jonah nasa Malate, Manila. Then, kasama rin siyempre si Rosano Aquino, taga Cambridge, England. Uy, nandito, tuwan-tuwa si Recadita Regondola. Ito yung, nandito ka rin noon, Ronald Ito yung tuwan-tuwa sa iyo. Tsaka ito, si Freda Bartolo, sabi niya si Edu Manzanas daw is in the house. Nakamute ka yata, Ronald? Hindi na. Yan, okay na. Ayan, Oo. yan. Oo. Yan, bumalik na naman yung kwentuhang Manzanas natin. Ito si Jess Afable naman from Qatar. In a few weeks, nandiyan ako sa Qatar. Nadaan ako dyan. Si Zuela naman from Malay, Aklan. Yan, so natapos natin yan. Simulan na natin ang usapan. Ano nga ba, Ronald? Kanino nga ba tong Rigodon na to? Sino nga bang may pakana nito? May mga nagsasabi na kagaya ng sinabi ni di ba? Sa kanyang valedictory address ni Senator Mig Zubiri na hindi siya sumunod sa the powers that may be. Pero samantalang pagdating naman sa botohan, parang nakakagulat na sino ba talaga mga
mga pro-Marcos ba? Kasi may mga nagsabi na hindi kasi suporta si Senator Mig Zubiri at hindi niya pinupush yung economic chacha sa Senado. Pero karamihan naman ng mga bumoto, kitang-kita mo na para patalsikin siya at iluklok si Senator Chis Escudero as Senate President, mga kakampi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano bang na-analyze mo rito or naririnig mo behind the scenes sa mga nangyaring rigudon dyan sa Senado? Well, marami kasing mga dahilan na dito sa naging coup d'etat sa Senado. Una, simulan muna natin sa kanilang sariling mga bibig. Ano yung kanilang mga paliwanag, no? Una, ang nagpaliwanag lang kasi nung simula ay si Senator Mig Zubiri. Ang sabi niya ay tinanggal siya dahil hindi siya sumusunod sa instructions from the powers that be. Yun ang ginamit niya, instructions from the powers that be. Ano yung instructions na yun? Apparently, ang pinapahiwatig niya ay yung charter change. Dahil kontra daw siya sa Chacha, sa People's Initiative, at yung CONAS naman for economic provisions ay hindi nila ipasa. Or at least bumabagal hanggang matanggal siya. Ikalawa ay yung pagpapatuloy daw nung hearing tungkol sa PIDEA leaks na ini-implicate si President Bongbong Marcos sa isang PAT session, no? Sa isang cocaine session na pinapaimbestigahan daw ng PIDEA pero may nakialam daw para itigil yung investigasyon na yon. So yun ang paliwanag ni Senator Zubiri. Later on si JB ay nagsalita na rin, no? Guest nga namin siya doon sa Storycon. Ang sabi niya, may mga black propaganda tungkol sa mga bukol, no? Yung lumalabas sa social media, kung nakita mo yun, no? 60 billion daw na pinaghati-hatian. No? So sabi niya, hindi totoo yun dahil makikita naman yan sa financial records. No? So apparently, sa salita nila, yun ang dahilan kung ba't sila tilanggal. Tapos, nagsalita naman na yung ilang mga senador, ang sabi nila ay marami ng diskontento. At may mga several attempts nga na palitan na si Zubiri before. Yung pinakahuli na wala namang umaamin, mukhang si Jingo yung ipapalit. Pero hindi umabot sa siyam yung boto. Kaya inabandon yon. Although inamin ni Zubiri na merong attempt. Inamin niya na merong attempt na tanggalin siya. Mga siguro last month. No? Correct. Umingay na yun eh. Umingay na yun. Pero ang sabi nila, yung last straw ay itong away ni Zubiri at saka ni Bong Revilla. Kung nakita mong sagutan, yung comatose ka ba? Sabi ni Zubiri kay Bong Revilla, sabi niya, tigilan natin to, nagbabastusan na tayo. So yung mga kaibigan ni Bong Revilla, na mga sabi nila, mga artista, ay parang last straw na yan. Kaya sinuportahan na nila yung nagbabalak na palitan siya. Na sabi ni Chis Escudero, sa kanya nag-emanate. Siya yung nag-organize ng coup at walang alam ang Malacanang. So yan yung mga nangyayari. Yan yung mga paliwanag nila. Pero ano ba yung tingin natin yung tunay na nangyari? Tingin ko yung tunay na nangyari ay hindi na balanse ng Senate President yung interest ng Malacanang, interest ng Presidente, interest ng Speaker, at yung interest ng 24 separate republics. Ano ang tawag sa Senado? 24 separate republics dahil lahat sila ay inelect nationwide. Parang mga presidente. No? Kaya kailangan magne-negotiate ka ng isa-isa sa kanila. Hindi katulad sa Kongreso, parang buy one, take all. Diba? Pag ikaw ang speaker, kontrolado mo yung karamihan sa mga kongresista. Sa Senado, kailangan lagi mong babalikan isa-isa. Mukhang hindi natuloy yung ganyang klaseng balancing act ng isang Senate President. At usually, ang mga away naman sa Senado, bagamat ayaw pag-usapan ng diretsyo, kaya nga dito sa nangyaring coup, walang gusto magpa-interview eh. Nagpa-interview ni Doris Bicornia at ni Alvin El Chico. Sabi ko sa kanila, wala na ba kayo makuhang magsasalita rito? Ang dami namang senador, 24. Sabi nila, tawag daw sila ng tawag, walang gusto magsalita. Nag-guess ako
kay Patrick Paez at saka kay Ed Lingao. Sabi ko, wala ba kayong maimbitahan ng mga senador mismo? Wala rin daw. Later on, si JB pumayag. Pero nung nagsimula yung away na yan, yung kuna yan, walang gustong humarap. At kay Terry Ridon, doon sa teleserbisyo, inimbitahan din ako. Yun din lang sabi niya. Wala ring senador silang mahatak. Nagsalita rin ako kinabukasan kay Gani Oro. Sabi rin niya wala rin sila makuha na senador na magsalita. Bakit? Dahil sino ba naman ang aamin na senador na ang dominanting pinag-awayan ay division of spoils. Diba? Ang dominanting pinag-awayan ay chairmanships, insertions, pork barrel na wala daw, mga perks, etc. Right. Diba? Medyo... Yan yung isang kung tatanong sana, Ronald, bakit nga ba nagkakagulo-gulo dyan sa mga ano na yan, mga eleksyon na yan ng sinong presidente, sino ang Senate Majority Leader? Yun pa nga pala kasi hindi ka naman mapupunta sa isang posisyon nang walang mga perks. Oy, nandito na pala si Manny Mogs, ha? Yan yung nagkastigo sa Congress ng isang araw tungkol sa EJK. Pero Romel, yung mga paliwanag kasi ni Mig Zubiri doesn't hold water. Na natanggal daw siya dahil sa Chacha. Yung nagtanggal sa kanya, pero marami ron anti-Chacha rin Oo nga diba? Saka di ba si Senator Cheese ang isa sa mga pinakamaingay din na ayaw niya sa Chacha. Kahit economic pa ayaw niya. Sabi nga niya, nung naging Senate President siya, hindi nagbabago yung kanyang posisyon. Tapos, yung isang dahilan kung bakit daw siya natanggal, yung committee hearing on dangerous drugs ni Bato na naka-apat na hearing na at nagpapatuloy pa, mukhang yung head ng committee na yon ay bumoto laban sa kanya. Pagkatapos umiyak ng crocodile tears. Ang tawag nga kay Bato ay General Luha. No, hindi General Luna, General Luha. No? So, tapos magpapatuloy daw niya yung mga hearing. So, yung mga dahilan na binanggit ni Zubiri, parang hindi naman yung dahilan. Kaya ang conclusion ko, yung mga dating dahilan, pag nagbabago ang Senate leadership, di ba, Mogs? Ano ba yung mga usual division of spoils? Kaya ang nakikita ko rito, Romel, Mogs, ay cynical Philippine politics for all the world to see. Cynical Philippine politics in full display. Alam naman natin nangyayari ito, pero parang hindi na itinatago. Right. Diba? Yun ang nangyayari. Wala nang hiyaan. Yun yung ating puntiryahin. Sabi ko nga Ronald Mogs sa mga estudyante ko sa journalism ethics. Sabi ko, kung buhay niya yung si Rizal at sinulat niya Noli at Philly, at pinangalanan niya kasi 'di ba si Rizal gumamit lang ng mga fictional characters at fictional names para i-personify yung corruption sa government, sa society, sa simbahan with fictional characters like Padre Damaso, 'di ba? Padre Salvi. Pero kung buhay siya ngayon at ginamit niya yung actual names, hindi naman magagalit yung mga senador kasi para sa kanya wala naman, binoboto pa rin naman ako kahit na gawin ko to, 'di ba? Ganun pa rin ang reaction kung babalikan nga, di ko alam kung inabutan ni Mogs yung lumang kongreso before martial law. Yung lumang Senado before martial law, yung mga senador dyan, talagang matitindi ang bakbakan. Pero hindi division of spoils. Ang debate nila ay sa mga prinsipyo, sa mga ideolohiya, sa mga plataforma, di ba? Sa mga vision. Meron pa nga, di ba, Mogs na tawag nila dati, filibustering. Yung nagsasalita yung senador for days. Ilang araw nagsasalita, tuloy-tuloy, ayaw isuko yung podium. No? Pero yung tawag, walang kanya na, walang binabasa. Di ba, walang binabasa yan. No? Extemporaneous, tuloy-tuloy. Debate talaga. At pagkatapos ng debate, hindi nagpapansinan. Hindi katulad sa ating Senado. Pagkatapos magsaksakan sa likod, nagyayakapan, nag-iiyakan. Diba? Tapos, nung matapos yung session, nagbigay pa ng mga papuri kay Senator Mig Zubiri. Parang parang burol. Diba? Parang burol. May eulogy. Pati yung mga kalaban mo, nagsasalita, pinupuri ka. Parang ganun yung nangyari last Wednesday.
eulogy. Ako naman, kung aawayin ko si Mogs, tunay na away, hindi ko yayakapin. No, hindi ko yayakapin at hindi ako iiyak pagkatapos ko saksakin sa likod, di ba? Ang iyakap asawa eh. Yeah, sabagay. Nagulat, nagalit ka, ba't karoon niyakap yung asawa? Mogs, para nainggit ka. Oo nga hanapin ko. So doon ako natawa, Romel. Doon ako natawa, no? After ng coup, yakapan, di ba? Tapos nung Miyerkules, bago matapos yung session ng Senado, ay puro papuri doon sa tinanggal na Senate President. Kaya magtataka ka, kung ganun siya kagaling, bakit siya tinanggal? Correct. Kung ganun karami ang puro, bakit siya tinanggal? Oo nga Talagang ang tindi ng plastikan no? Sige, Mogs. Interest yan. Di ba? Yun nga yung sabi nga ni Ronald kanina kasi parang nagpunta sa handaan tapos kanya-kanya na uwi nung binalot Pero ngayon, lahat yan nasa abroad na. Nagbabakasyon na yan sa North America, sa Europa. Recess na di ba? Ang Senado ngayon. Recess na, nagbabakasyon na yan, no? Pareho, yung talo at saka yung panalo. Pero malay natin yung mga nagpaplano na yan. Isa rin maganda na nakita natin na Romel, Mogs. Pagkatapos may victory party kagad sa Malacanang. Ayun. Diba? May victory party kagad. Nagtataka nga ako, ba't di kami naimbitahan ni Mogs dapat kasama kami doon sa victory party na yan At saka medyo weird yung mga dumalo nandun yung dalawang bumoto kay Zubiri, si Loren tsaka si Win. Mukhang hindi nila sasamahan si Zubiri doon sa kanyang planong sumama sa minority. Mukhang may iwan sila sa majority. Tapos, nandun yung pangawa ni Coco Pimentel na nasa opposition. Diba? Yung may tindihan yung winner ngayon. Mukhang si Angara lang tsaka si Nancy Binay ang loyalist. Oo nga. Siyempre, si JB. Si JB din. Pero hindi mo talaga ma-question yung intention talaga ni Senator Risa at ni Senator Coco Pimentel. Nasa sila nasa kept in the dark. Si Coco at si Risa. Oo nga Teka, may babasahin lang ako rito kasi ang aga nito siya yung pinakauna nag-komento rito sa thread sa live natin ngayon sa YouTube. Si Malu Kipkon Barikwan. Sabi niya, kayo lang naman ang magulo Di nyo pabayaan magtrabaho ang presidente kung wala kayo may tutulong. Nyeta. Teka, sino ba nang gugulo, Malu? Hindi naman namin ginugulo ang presidente. Ako talaga. Yan akala hindi pinapansin meron pa ditong isang ipapahabol kong ito, sabi ni Rosa de los Reyes, malamang nga totoo yung PIDEA leaks kasi 2012 drug operation natalamak ang adik. Totoo nga ba yung PIDEA leaks? Mismong PIDEA nagsabi, hindi totoo yung dokumento. Diba? Kaya nga nagtataka yung mga tao, bakit tinutuloy-tuloy pa kung hindi naman talaga totoo yung dokumento, diba? At totoo daw, sabi ni Pato. Authentic daw dahil merong punch mark sa gilid. may punch hole. May punch hole, no? Yun ang dahilan kaya siya ay authentic. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, una, wala yung original na sinasabi nilang ebidensya. Ikalawa, hindi pwedeng walang record yan. Dahil marami yung redundancy Meron niyang control number, meron niyang records. So hindi pwedeng lahat yun mawala. May barcode pa nga, di ba? May barcode o kaya merong control number. Yung pinakita nila na hindi original, na may punch hole sa gilid, ay wala yun. Wala yung control number. Kaya sabi ni Ping Lacson na nasa kwanti naman siya, police intelligence for a long time. Sabi niya, panyan, jukebox. No? Sumayon siya sa jukebox. Yan din pala yung handler nila Sino nga ba yun? Si Ong? Mawanay. Si Mawanay, si Ong, at saka yung isa pa. Merong request dito si Georgette Arcega. Ibalik ang wag po. Galit na galit Ang dami ng explanation.
Nung Jojit, pumunta hindi nga ako, ako, hindi ako taga-wagpo. Itong dalawa yung kasamahan ko, yung mga wagpoers talaga, original. Romel, Mr. Mogs, Matagal na ano yan, chicharon. nung pumunta nga ako dun sa Subic para salubungin yung atin ito na pumunta sa Scarborough, alas 3 ng umaga. Alas 3 ng umaga, ha? May sumisigaw sa gilid ng mga tricycle driver at saka mangingisda. Oo. Doon sa gilid, ha? Habang hinihintay ko yung mga atin ito na galing Scarborough. Sumisigaw ko, wag po. Sumisigaw ng gano'n. Nagulat ako eh. Kaya ko nananaginip ba ako? May sumisigaw sa ngayon, gilid. di ba? Nahanap pa rin ng wagpo. Mga karaniwang tao, mangingisda at saka mga tricycle driver. Namimiss na nila si Mogs. Oo nga eh. Kayo eh, tsaka si Edu Manzanas na mimiss. Mabalik tayo rin sa may issue ng Senado. Bakit nga ba kailangan baguhin pa ang liderato kung kagaya sinabi mo, Ronald, no, okay naman pala ang patakbo. Tsaka magbabago pa naman ang legislative agenda ng Pangulo. May gagalaw pa rin ba sa mga priority bills niya? Ano ba yung mga gusto niyang pumasa? Kagaya niyang ang mababago ba ang ang rice tarification law? Nandun yung nanay ng rice tarification law sa Senado na ayaw niyang ayaw niyang mabago yung batas na baby niya. So mukhang malabo ang economic chacha kasi yung minority, lalo na itong mga nasa grupo ni Senator Mig Zubiri, mukhang hindi na. Mismong Senate President, bagong Senate President, Chis Escudero, ayaw din sa economic chacha. So malabo na naman yung pinupush ng Pangulong Marcos. So sa tingin nyo, gentlemen, anong benefit nitong mga pagbabago na to aside doon sa bagong agawan ng mga pwesto at chairmanships? Ang tingin ko, Romel, sabi ko nga kanina, yung unang dahilan, division of spoils, yung hatian. Tapos nakadagdag dyan, yung tampon ng presidente at saka ng Malacanang kay Senate President Zubiri na Mabagal. muntik na tahimik siya o ambivalent siya doon sa Kibuloy hearing. Kung maalala nyo, Yes, medyo may ambivalent siya ron. Ikalawa, itong hearing kay Bato na ang target ay yung presidente at yung medyo mabagal doon sa Chacha. No? Kahit hindi na nga yung People's Initiative, kahit yung Chacha. Yun yung mga apparently na dahilan. Pero yung tingin ko pinakadominante ay yung hindi niya nakuha yung mayorya sa Senado. Hindi niya nabigyan ng mga perks, hindi niya nabigyan ng yung mga hinihingi. Kaya sa Senado kasi, Romel, ang bilis magbago ng majority. 13 lang makuha mo. Tapos na yung laban eh. Dito, nakuha niya 15. Nalito pa nga siya eh. Dahil akala niya 14 yung kalaban niya. Yung pala, yung isang kakampi niya, yung ikawalo, ay yung umiiyak, ay bumoto na pala doon sa kabila. At niyaka pa yung asawa. Niyaka pa yung asawa, tapos pumirma pala. Diba? Yun yung refleksyon ng politika. Hindi lamang sa Senado, kung hindi sa ating bansa. Kundi sa ating bansa. Kaya, yan yung nakikita natin. Tingin ko yung isa pang dahilan na hindi nababanggit, marami kasing kinumisyon si Senate Zubiri ng mga survey. At sa mga survey na yon, siya lang ang hindi bumababa. Lahat bumababa. Presidente, Speaker, Vice President. Yung Senate President ang hindi bumababa. So medyo alam ko may naasar dyan sa Malacanang. Dahil siya yung nagko-commission eh. No? Yung nagko-commission ng mga survey, hindi bumababa. Parang may kaunting masahe. No? Hindi naman natin sinasabi na meron. Kaya patong-patong yan, no? Yung sama ng loob, dun sa committee hearing, dun sa Chacha, tapos yung division of spoils sa mga senador, na-perfect storm siya. Na-perfect storm siya. Ronald, paano na yung kanyang vice presidency ambition? Mukhang wala na yun. Ikaw na lang ang tutulak ko, Mox, sa mag-vice president. Ikaw presidente. Oo. Ako, ito na tayo. Anong cabinet position ni Romel? PCOO. O kaya pwede ring Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Para pag nagalit ako, anong laban ni Gadon yan? Kaya pag nagalit ako, sisigaw na ako, mga bobo. Anong laban ni Gadon dyan?
no? Na yung mga mahihirap, hindi naman daw mahihirap. Oo, Bakit? sasabihin ko, Oo, lahat. sabi ko, Nasa Mega Mall. di ba? Nasa Mega Oo, Mall. lahat. Walang Nasaktan nagugutom. nga ako eh. Nasaktan nga ako, tinamaan ba ako ron? Dahil minsan kasi nagmomol ako dahil ang mahal ng aircon sa bahay eh. Di ba na-doble yung bayan sa kuryente, kaya sabi ko magmomol na lang ako, libre pa. Kaya minsan nandun lang ako, nakaupo lang ako, nakatingin, no? Pero malamig na, di ba? Sabi ko, tinamaan yata ako rito kay Gaton Nagmomol yung mga mahihirap. Oh, yun daw ang sign na wala nang mahihirap sa at nagugutom sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung naglibot ba ito. Yung mga tricycle driver. Kaya nga nagbe-beer house. Yung mga tricycle driver, nagbe-beer house. Nagbe-beer house lang daw. Nako, mukhang lalong mahihirapan siya sa sa chances niya na makakuha ng boto sa mga mahihirap. Mogs, meron ka ba narinig patungkol dito sa kinalaman sa ICC siguro kung may mangyayari man? Kasi ang isang sa mga naririnig ko talagang ito nagpakita na, 'di ba, yung mga re-electionists, yung PDP laban, bago na presidente, si Robin Hood na. So, may kinalaman ba diyan yung mga kasi kailangan may mga 'di ba yung sinabi ni Senator Trillanes last week, kailangan solid yung mga mananalong senador para sigurado sila na yung isang senaryo kapag maraming senador na pro Duterte mananalo sa 2020 siguraduhin na magkakaroon ng impeachment para matanggal si BBM at pumasok ang you know who na papalit sa kanya bilang presidente. Yeah, alam mo, Romel, tingin ko diyan, ang unang gagawin ng mga senador i-secure yung sarili nila na manalo muna sila. Kaya ngayon, wala mo ng parti-partido. Ang importante, nasa good graces ka ng Pangulo para manalo ka sa 2025. So, maski na pro Duterte ka o pro Marcos, ang importante, manalo ka muna. So, kaya siguro lumili niya itong si Bato, si Bongo, si Tol, no? Dahil gusto lang manalo uli sa 2025. Oo. Si Bongo. Saka na yung saka naman si Duterte. Importante, manalo muna sila. Kasi kung kinalaban mo si Pangulong Marcos, malamang malaglag ka. Mahirap manalo sa midterm, no, Ronald, no, kapag wala kang blessing ng presidente, no, kung nag-i-independent ka. Ganun ang trend sa Pilipinas sa mga election sa midterm Oo, Tama, Romel, Mogs, dahil lalo na itong presidente na ito, historic yung win, 61% ng mga botante. Correct. 31 million votes. At sa midterm kasi, lalo na ikalawang taon pa lang, very powerful ang incumbent. Dahil hawak niya ang COMELEC, hawak niya ang police at military, hawak niya ang mga teacher, hawak niya ang mga LGU. Diba? Ang dami niyang hawak. Internal Revenue Department, hawak niya ang mga pork barrel, mga lahat ng mga proyekto, including yung bagong pork barrel, yung mga flood control. So, hawak niya lahat yan Kaya, napaka-powerful na presidente. Kaya kung gusto mong may fighting chance na manalo, ay gusto mo na sa good graces niya. Or at the very least, hindi kakalaban. On the side of the president naman, ang problema niya, dahil lahat gustong mapunta sa kanya in the midterm, pag nanalo na, ay pwede na lumayo sa kanya. Dahil pagpatapos na yung midterm, ay 2028 presidential election na ang magiging dominant. At kung sino yung frontliner, doon naman mag-gravitate yung mga politiko. Halimbawa, yung mga umalis kay Sara, yung umalis sa PDP, na halos lahat umalis. Pag nakita nila after the midterms na mataas pa si Sara, nasa top 2, baka magsimula silang uli mag-gravitate, pabalik kay Sara. Yun yung delikado. Ikalawa, ito bang pupunta sa slate ng presidente? Ito ba ay loyal sa kanya? Si Pia Cayetano ba ay loyal sa kanya? Si presidential system ba ay loyal sa kanya? Kung sino mang Villar yung tatakbo, kapalit ni Cynthia, ay loyal ba sa kanya? Si Francis Tolentino ba ay loyal sa kanya? Si Bong Revilla ba ay loyal sa kanya? Baka ang loyal sa kanya yung dalawang tulpo na nasa top 4, no? Pero ang problema kasi ng presidente, walang organic na kanya. Walang organic na Partido Federal. Merong isa na lakas sa NUCD, si Bong Revilla, pero malapit yung kay GMA.
So, hindi mo sigurado dahil lahat yan sasama sa iyong koalisyon. Bakit? Ang nasyonalista ay sasama sa uling koalisyon. Meron niyang 4 na kandidato. May 4 na kandidato yan na ine-negotiate nila kay BBM at saka kay Speaker Martin at saka kay First Lady Lam. Si Pia, si Amy, si Tito Soto. Sino? Tito Soto. NPC yun. NPC yun. NPC. Oh. Si Villar, tapos si Ariel Querubin. Tapos yan ang ine-negotiate ng nasyonalista. Nasyonalista ba si Querubin? Oo, nasyonalista. Ang ine-negotiate ng NPC, Pacquiao at saka Tito Soto. Ayun. Ang ine-negotiate ng lakas si Bong Revilla, unless meron pang iba. Ang NUP, parang wala namang senatorial candidate. Ang Partido Federal, sigurado. No, Lito Lapid, kasama yan doon sa Macho Group. Ping Lacson, Gringo Honasan, Lito Lapid, Tito Soto. Macho Group yan. Yan ay si Ping, walang partido, independent yan. Independent yan eh. Oo. So, yan yung mga magne-negotiate. Yan yung magne-negotiate. At yung mga partido, merong primus inter pares. Ibig sabihin, meron silang mataas na negotiating position kung kasama sila sa ruling coalition. At least for the midterm. Correct. Ang problema ni BBM, yan ba ay loyal sa kanya? Yung mga yan? Yun. Na galing sa iba't ibang partido? Yan ba ay magiging loyal sa kanya after the midterm pag panalo na? Correct. Yun yung problema niya. Yun. Hindi, loyal sa kanya dahil may pondo. Kaya nga. Pagtapos na yung eleksyon. Wala na. Pagtapos na yung eleksyon. Wala na yung siopaw. Wala na yung mamulok na mami. No? Pero ang mga lobby dito, malakas din ngayon, Ronald. No? Lalo na may mga palibalita tayo, may mga finifil na mga kandidato ngayon, suportado ng mga malalaking businesses. 'Di ba? Hindi lang natin mabanggit Mogs pero alam natin, na-confirm natin pareho kasi A1 yung info ko A1 din sa'yo, 'di ba? So, alam natin gayon pa lang gumagalaw na at may mga moving na ng chess pieces Pero sa tingin niyo ba meron din dito sigurado. May dalawang cabinet secretary na nagbabalak tumakbo. Si Secretary Abalot at saka si Gibo. May dalawa na nagbabalak. Well, yung isang Gatchalian ba hindi plano kasi inakusahan siya ni Bongo sa isang hearing May plano ka ba tumakbo si Senador? Kasi nagalit si Bongo, bakit daw tinatanggal yung mukha niya sa mga pinapamigay. Malasakit sa DSWD. Hindi ako kanina, si Win Gatchalian pala yung NPC. Hindi si Pacquiao. Hindi si Pacquiao. Pero si Pacquiao ay may PDP laban pa rin si Pacquiao Tama PDP. Pero ibang wing si Pacquiao, 'di ba? Ibang wing, nakakaso sa Supreme Court. Si Win Gatchalian sure naman si Pacquiao Ang interesting diyan, yung dalawang tulpo. Dahil nasa top 4 Walang partido yon. So far, walang partido yon. No? Para mga independent. Partido ni ni Speaker. Si Erwin. Si Ben Bitag Tulfo. Walang partido yon. Si Ben Tulfo ba tatakbo? Akala ko si Erwin lang. Si Rafi Tulfo. Walang partido yon. No? Bagamat hindi siya kandidato. Si Erwin, party list representative ngayon. Pwedeng tumakbo yun. At siya nga nag-number 1 sa mga survey, di ba? Pero si Ben Tulfo, hindi lumalabas yung pangalan Pero malay natin, Tulfo brand name Teka, susundin ko lang yung advice mo, Ronald, na bigyan natin ng kabuhayan yung mga trolls. Ito kanina pa, galit na galit sa atin Itong si Maydan. Itong barbers, mga chismoso daw. Maydan naman, akala mo kung sino yung mga kausap namin. Hindi naman kami nanonood ng mga kagaya mo ng gusto lang si Maharlika. Na puro peke at mga kuryente lahat. Ilang taon na ba yung pulburon video hanggang ngayon hindi lumalabas? Ito kasi Romel, Pulitzer Prize awardee natin, chismoso No? Pulitzer Prize awardee, chismoso yan. Pulitzer, nanalo ng Pulitzer tapos pinapatawag sa mga Senate House inquiry, chismoso lang pala. Yun lang ang nakayanan.
Yun lang ang nakayanan eh. O yan na, May, meron ka ng Kota na, kota. Kota ka na dahil may shoutout ka na sa amin. Ito, meron pang mga meron dito humabol. Sabi ni Sherwin, good evening, Mr. Edu Manzanas. Talaga naman. Iba na tong idol. Idol na idol. May spill over ang Fox First dito sa atin. Pagdating sa sa mga kongresista, critical din yan, di ba? Kasi alam naman natin, parang given na rin yan, na kung yung incumbent man or hindi incumbent ang manalo, once na nakaupo na sa pwesto, di ba, Mogs, Ronald, papalit din ng partido yan kasi kakampi yan sa presidente. Kasi kung hindi ka kumampi, wala kang pork barrel. Wala kang pork barrel. Kaya si Pepito Alvarez, Congressman Pepito Alvarez, na presidente ng PDP laban ni Digong, umalis na. Dahil medyo unsustainable kung siya ay presidente ng PDP laban. Ang pumalit na si Robin Hood Padilla. Dati siya yung presidente, si Pepito Alvarez na kongresista. Tatamaan nga. Sabi mo nga, medyo tatamaan yung kanyang mga perks. Oo, saka last term na yata ni dating Speaker Alvarez. Parang. At mukhang nag-apologize na siya. Nag-apologize na siya doon sa kanyang withdrawal of support. Ito meron pang rito may request dito si Sherwin. Sabi niya, dapat dalawang sensible guests sana lagi invited. Kukulangin isang oras, Sherwin, pag dalawa. Ayaw mo kay Ronald, parang 10 na to. Yung guest natin eh. Hindi kami yun. Kung sensible yung hahanapin. No, pang kami. Hindi sensible. Hindi kami sensible. Usapang lang kami. Usapang barbero. Sabi nga ng isang Montrol. Sabi naman ni Marcos Dadlada, Ronald Alden Llamas, pa-shoutout daw po. Oh, yan. Fan mo pala si Marcos? Baka galit na si Alden Richard sa akin. Ito maingay ito at may mga nagko-comment dito kanina pero natabunan na rin sa may comment section natin eh. Wala pang isang linggo si Senate President Chis Escudero sa position niya. Pero ang una niyang tinira hindi yung PIDEA leaks investigation. Yung pag-iimbestiga kay Banban Mayor Alice Guo. Kasi ang burden of proof daw ay nasa nag-aakusa na hindi siya Pilipino. At yan din ang nakita ko ang sunod-sunod na tinitira ng mga kilalang mga Duterte trolls sa social media. Kung hindi si Ray Powell na naging guest natin, Manny, dito sa podcast natin, si dating US Colonel Ray Powell ng USC Light. At ang isa pa lang tinitira ngayon ay si Senator Risa. Oo, si Tariela. Yan din. Jay Tariela, tinitira nila. Pero ngayon ang tinitira nila is xenophobic daw ang ginagawa na investigation ng Senado kay Mayor Alice Guo. So, ano masasabi niyo rito? At mismong si Senate President Chis Escudero pa ang dumepensa. Mali ata si Isdon. Kasi kung sinagot lang niya na maayos yung mga tanong, di tapos na yan. Hanggang ngayon, hindi pa sinalala Bakilala niya si Teacher Rubilin, di ba? Kung simpleng tao ka lang naman ba, Ronald, naka-helicopter ka lang, di ba? Tayo mo kotse, tapos negosyo mo, baboy. Baboy lang, di ba? Baboy na lang din. Di ba, Mox? Magbaboy na lang tayo. Daming baboy nun, ha? Sa mga trolls dyan, magbaboy na lang po kayo. So, meron kong kaibigan. Dapat magayon si Senate President Chis Escudero dahil simple lang naman Tinatanong lang naman mga fundamental na tanong, bakit hindi pa masagot? Di ba? Tapos ang dami mga contradiction sa kanyang kwento. Yun lang naman Yun lang naman ang tinatanong Saka napatunayan na ng PSA, no? Yung birth certificate niya, may mga fraudulent entries, may mga mali-mali. Unang-una sabi, ang tatay niya Pilipino. Correct. At kasi sa nanay niya, wala namang record ng marriage, no? At later, umamin siya na Chinese yung tatay niya. So talagang nagsisinungaling. Sabi niya, hindi niya kilala yung yung kasama niya mag-travel. Wala, kapatid niya. Ang daming kasinungalingan Kaya huli na, palagay ko, mali si Chis Escudero dahil
Dahil may ebidensya na malabo yung kanang birth certificate. At ang sabi ng PSA, they will petition the court to cancel the birth certificate. So, pa nangyari yan, anong nationality ngayon ni Alice? Baka wala siyang state kasi hindi naman siya bibigyan ng Chinese identity. Di ba? Correct. So, refugee. Pwede siyang pumunta sa North Korea. Hindi, baka sinasamahan si Congressman Tevez. Pwede, sa East Timor. Oo. Pero hindi pa kayo nagtaka doon, gentlemen, bakit biglang si Senate President ang una pang dumepensa? Pero hindi niya kino-question yung nangyayaring investigasyon doon sa PIDEA Leaks. Marami na nagsabi na peke yung dokumento. Bakit pag-uusapan pa yan? Medyo weird nga, Romel. No? Medyo weird. Anong pumasok sa ulo ni Senate President Chis Escudero? Sobrang random nagulat ako Diba? From out of nowhere, di ba? Oo, out of nowhere Kung tinanong man during the press sinabi niya, let it go. Okay, tuloy lang natin. Pero he came out strong na dinidenounce niya yung investigation. Hindi niya na sinabi by name si Senator Risa, pero alam mo na si Senator Risa Ontiveros ang pinatutungkulan niya. Mahal yan. Mahal yung alin, Bogs. Mahal yung Pero maganda yung Mogs, maganda yung McLaren. Oo, grabe. Binenta na raw McLaren, no? Alam naman natin, si Senator Mix, mahilig sa kanyan. Sa mga Porsche. Mahilig sa mga magagandang kotse yan. Wala naman tayo naisip pahiwatig. Teka ha, ito si Raquelita Regondola, diehard mo talaga to, Ronald bumati na naman siya. Good evening, President Ronald Llamas, Vice President Manny Pacquiao, and Executive Secretary Romel Lopez. Bolera talaga itong babae to. Magandang gabi, Raquela. Huwag mo kami ipahamag. Baka sinasabi na pumuposisyon na tayo. Nananahimik kami rito, no? Nagmimiron-miron lang sa gilid. Okay na kami ni Mogs. Alam ko na, baka tinitira ni Cheese. Si Risa. Kasi may mga chismis Presidential timber daw. Pwede na presidential candidate sa 2028. Nainggit lang. Saka maganda yung kanyang maganda yung kanyang investigasyon. Halimbawa, bumili ako ng siopaw dun sa 7-Eleven sa TV5 Ang pinag-uusapan sa 7-Eleven, si Risa at saka yung investigasyon niya. Kaya yung duo. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan ka na sa 7-Eleven, meron kang traction. meron kang traction. Uy, tama yun. Magandang observation yun. Baka mamaya may ginawa silang survey na unpublished at nalaman nila na, itong investigation na pala to umiingay at nakakabigay ng plus points dito sa makakatunggalego. Kaya sobrang random tinira, no? Nananahimik yun lang yun. Tama, Mogs. Magandang observation yun. Okay. Meron daw Joy Covarrubias, pwede mong i-detalye yung sinabi niya na 2 SAF battalions daw pinadala sa Davao. Ano yan? Naghahanda na ba sa ICC? Kasi nga yung chief of police biglang pinalitan Pinalitan, kasi ayaw gumalaw Oo nga Hindi raw makita si Kibuloy Paano mo ba makikita yung anak ng Diyos? Diba? Kung saan parte ng universe nagtatago yun. Si Bantag nga, hanggang ngayon, wala pa rin kaya nga, di ba? Nasa pagki lang yun. Ang hanapin nila kami ni Mogs pag nawala kami. Ito nga, isisingit ko sana, Ronald Itong si Neil Ray, Sir, greet ko naman ulit si Crush. Hi, Sir Ronald. Pag ikaw nawala, iiyak tong si Neil Ray. Marati itong bumabati sa iyo Magandang gabi, Neil Ray. Ayan may meron ka ba mansanas diyan? Bakit kakagatin mo, Ronald? Lagi kasi nagrereklamo si Christian pag may nagbibigay ng mansanas sa akin para sa kanya hindi daw umaabot.
Oh, Kaya ito naman, basahin ko imbis na mabulok yung mansanas, edi kakainin ko na, di ba? Sayang naman. inunahan. So, kinagat mo ang mansanas ni Christian. Oo. Nasa Europe ngayon. Nasa Europe yung kubag. Oh, nasa Poland. Oo. Itong si taga Saudi Arabia, itong si Nicolas Hilario, watching from Riyadh. Ever since ayaw namin kay Cheese, parang walang kwenta mga pinagsabi niya, parang manok na inahin na hindi. Grabe naman. Para tuloy walang size na yung mga grabe naman ang comment niyo. Binasa ko pa tuloy, baka pahamak ako. Maganda naman ang kilay ni Ipan eh. Maganda naman ang kilay ni Cheese, bagong-bago yung kanyang kilay eh. May nabasa akong comment, parang hindi ko alam kung anong news organization, parang News 5 ata yun nag-post. Ano ang mensahe mo para sa bagong Senate President? Ang nag-comment doon, nakita ko sa Twitter ata yun eh. Ang comment niya, sana ayusin mo yung trabaho mo gaya ng pag-ayos mo sa kilay mo. Ganun yung comment. Ay ko talaga itong mga Pilipino talaga. Ang issue dito kasi is, nakikita nyo pa rin ba sa darating na 2025 elections, walang magbabago sa mga pangalan na nakikita natin na nanalo sa Senado. It's all about who is famous at name recall. Yung name recall lang. Walang bagong muka. Pwedeng re-electionist at pwedeng nagbabalik. Ang bagong mukha pala si Camille. Bago ba yun? Ganun din yung apelyido eh. Villar pa rin eh. Oo, Villar din. Oo. Di dalawang Villar na naman, di ba? Hindi rin nawala. Ang balita, di ba? Ang nanay mag-mayor. Daw. Magkapatid na Cayetano. Kalaban yung kapatid. Kapatid na nag-aaway na si Estrada. Morales. So, magkakapatid na lahat eh. Bakit hindi nilang gawin natin magkapatid na Tulfo, di ba? Ito habol ko si Cora Rivera, Granada Hills, California. Hello. Tsaka itong issue natin aside dun sa magiging composition ng Senado sa susunod, may mga komento tayo na basa, Ronald, Manny, and I think nabanggit na rin natin to sa mga dati nating usapan tungkol sa sistema natin ng politika dito sa Pilipinas. Mangyayari pa rin yung palitan ng political party, ang biglaang pagpalit ng kung sino man ang speaker or ang Senate President, kasi talagang napakahina ng ating political system, di ba? Wala kasing partido. Wala tayong partido. Mahina ang political party system natin kasi mahina mo lang ng pangalan pero ang sinusunod, tingnan mo. Ang hina ng PDP labang yun. Bakit? Wala na si Duterte. Then all of a sudden, hindi lang mahina, Romel. Hindi lang mahina, Romel Mogs. Bankrupt ang ating party system. Tingnan mo halimbawa, si Gloria Macapagal Arroyo, nung naging presidente, 5 ang partido na membership niya. Sabay-sabay. Tingnan mo noong 2016, yung Nationalista Party, 3 ang tumakbong miyembro nila for the same position. Vice President. Diba? Tama. Trillanes, Bongbong Marcos, Alan Peter Cayetano, lahat sila nasyonalista. Fighting for the same position. Diba? Tapos makikita mo, yung mga tumatakbong presidente, yung kanilang partido ay walang laman. Pero pag presidente na sila, biglang lumobo into a ruling party, lahat naglipatan. Halimbawa, itong Partido Federal, may nakakakilala ba dyan sa Partido Federal? Ngayon, halos lahat ng gobernador, miyembro na ng Partido Federal. Halimbawa, yung partido ng masa Pilipino ni ERAP, nung bago siya naging presidente, walang laman yun eh. Nung naging presidente siya, lahat nasa PNP na. Diba? Correct. Itong kay Digong, yung PNP laban niya, nag-iisa lang yata yung membro niya nung siya ay naging presidente. Tapos, nung siya ay presidente na, lahat PDP laban na. Diba? So, nung 92, yung lakas NUCD ni FBR, wala naman laman yun eh. May laman yung LDP. Lahat ng mga mayor, governor, congressman, LDP. Pero nung natalo si Mitra, lahat napuntahan na sa lakas NUCD. So, yan ba ay tunay na party system? Parang napaka-opportunista, napaka-cynical. Parang nagpapalit ka lang ng brief. Pagpapalit mo ng political party,
medyo nakakahiya. Nakakahiya eh. Walang Para pinagmamalaki natin, wala tayong prinsipyo, wala tayong paninindigan, wala tayong plataforma, wala tayong vision. Yan yung mga leaders natin. Pinagmamalaki natin. Medyo nakakahiya. Tigilan na yan. Tigilan na yan. Alam mo, Ronald, ang talagang may partido lang, yung Communist Party of the Philippines. Hindi totoo kasi ideology talaga 'yun eh. Like dati 'di ba ang dito sa atin dati ang definition ng Nationalista Party, ito yung ang GOP ng Pilipinas, ito yung Republican. Kasi ito yung mas conservative sa sa values eh. Ang Liberal Party ang more on the Democrat side na mas yun nga, nasa pangalan eh. Liberal ang mga pinupush na mga batas. Pero yun nga, nagsimula to, I think, di ba, panahon ni Marcos, si Marcos Sr. ang naunang gumawa nung jumping ship eh. Ano yan eh, nationalista. Liberal siya dati. Liberal siya kasi lumipat sa nationalista. Di ba? Actually, nagsimula yan nung liberation. Kasi yung partido ng liberal, lahat yan NP rin dati. NP dati. Dati NP yan. Tapos tumakbo si Manuel Rojas na liberal. Pero dati rin siyang NP dahil bata ni Manuel Quezon, di ba? Tama, So kaya si dating Pangulong Ramon Magsaysay, dati ring liberal yan. Tumalon sa NP. Oo. Kaya nagtalo ng talon. Pero yung liberal tsaka NP, iisang partido lang yan. Ang independent na talagang ibang partido ay yung Communist Party at yung PKP. Pero di ba Mogs, nung panahon ni Marcos Sr. kasi doon nagsimula na yung kung sino yung presidente, lahat lipatan na eh kasi martial law eh. Pero nung panahon naman kasi ni Magsaysay or ni Garcia, ni Macapagal, kung sino nakaupo sa Malacanang, hindi kagaya na nangyayari ngayon kung sino yung presidente, yun ang partido ko eh. Yan, simula sa KBL yan. Yan. Sa KBL. Kaya kahit naman ng panahon ng KBL, halos patay na ang nasyonalista at liberal. Kaya nga, di ba, sino ba nag-form ng PDP Laban? Mga dating liberal naman yan eh. Sila Nene Pimentel, si Ninoy Aquino, yan. Yan yung mga liberal eh. Ay, meron ditong special request sa iyo, Ronald. Hanapin ko lang pero may comment si Cora Rivera eh. I see Pinoy on Sir Llamas. Nandiyan yung multo ni ni Pinoy, nasa tabi niya, Or dahil sa buhok. Minsan, madalas ko mapanaginipan si Pinoy dahil lagi kami nagdedebate noon eh. Ito, may request si Lori Padere. Sabi niya, Sir Llamas, pakwento po uli yung Miss Universe Japan na Polish. Yung kinuwento mo raw yata ito sa program ni Richard Daydarian. Dahil last year may nanalo na Miss Japan na Polish. Polish siya pero Japanese citizen. Nagreklamo. Maraming mga nagreklamo dahil yung Japanese concept of beauty daw, yung kultura daw ay nawala. Kaya eventually ay natanggal siya. Di ba alam kung natanggal o nag-resign, no? At ginulpi siya ng mga chismis na meron daw siyang boyfriend, na may asawa, etc. Talagang kinuyog. Pero ang issue ay yung concept of beauty ng Japan ay naging Western na. Talagang Caucasian eh. Polish yung kanyang, yun yung naging issue ron. Ngayon, meron tayong beauty queen, di ba? Na iba dun sa concept ng, traditional concept ng beauty ng mga Pinoy. Dahil yung mga Pinoy, masyadong Western tayo eh. Di ba masyadong Western yung ating concept eh. Tisay. Okay yung hanap natin. Yes. Ito talagang maganda, blooming, pero hindi yung traditional. Kaya nagbabago rin eh. Saka yung dati nating mga Miss Philippines na nanalo Miss Universe, no? Si Pia Worsbach, saka si Catriona Gray. May dugong puti. Halo yun eh. Karamihan. Saka wala naman, ang totoong pure Pilipino naman sa atin, di mga lumad. Yun yung mga puti puro. Naman dito sa atin. Yun ang talagang mga puro. May tanong si Cora Rivera pero parang sa akin ito eh. What is your schedule in this channel so I can watch you live here in California? Alas 7 ng gabi, Philippine time. Tuwing Sabado, Cora.
Mag-subscribe ka sa ating mga social media channels para ma-alert ka kagad pag in-announce namin. Hindi narinig ni Mogs kanina yung announcement ko pero ulitin ko maraming salamat. 40,000 subscribers na tayo. Kaka-check ko lang kanina 40.1 na pala. Di ba? 40,100 plus subscribers. Wow. So, dahil yan kay Ronald. Pagawa ka na ng t-shirt. Pagawa ka na ng t-shirt tsaka mugs. Romel. May mga bibili niyan. Hindi pa tayo ganun kalakas. Tingnan natin kung kung kakayanin natin yung mga merchandise. Si Christian Esguerra malakas na ganyan Oo, nakakailang wave na siya ng mga t-shirt. Tayong bumibili ha. Hindi nga ako binigyan ng t-shirt na Pax Quest Oo nga, nakita ko dati yun hiningi ako ng t-shirt Mox, baka walang size mo. Meron. Kompleto siya. Kahit nga coffee mug, hindi binigyan si Mogs Nagkita kami nung unang labas nasa Museum. Reklamo ko. Dapat meron si Mogs. Ako meron ko t-shirt, pero isa lang. yung iba nga nabibigyan ng t-shirt. Ang dalas natin mag-guest kay Christian. Wala mo lang tayong t-shirt. Oo nga. Ikaw, kasama ka ba sa kotse nun, Mogs Kasama ka ba sa kotse? Yan. Dapat parating natin kay Christian. Ako, kasama sa Barbero. Sa Barbero, tsaka dun sa fishball, sa UP, Sunken Garden. Sabi nung isang troll dito kanina, mga barbero daw tayo Nagkukwentuhan daw yung... wala na nga. Romel, wala nang gugupitin sa akin Kaya once a year na lang ako nagpapagupit. Wala nang gugupitin, Sabi ni Cora Rivera, Ian just started this year his merchandising. Yes, oo po. Pero alam ko parang last year meron na siya Nagsimula na yun Kasi nung nagkita kami, September yun last year. May t-shirt na siya. So yun. Lalagay mo yung kwan mo. Romel, lalagay mo yung iconic kwan mo. Naka-sunglass, naka-glasses ka na ganyan. Parang maharli ka. Ayoko na matulad doon. Hindi, pwede siguro dito meron sa may noo. Si Lori Paderes, naaalala, hinahanap niya si Ipe. Nasa rin po, nasa isang university sa Poland si Ipe ngayon dahil sa kanyang duty sa pagiging program head ng journalism program ng UST. May tanong si Cora, does this mean you won't be guesting at Facts First? Ay, suki po yan si Manny Mogs siya kasi Ronald. Suki yan. Mga suki yan. Nagig-guest po yan. Tsaka po, may kita nyo po sa may aming website, press1.ph/podcast. May kita nyo po ron na nandun din yung mga episodes ng Facts First. Magkakasama ho po yan dito. This week nakadalawa na ako sa Facts First Halos twice a week na ako ron diba? Regular yan si Malu Peralta, greetings from Hong Kong. Always glad to listen to the crush ng bayan. Sabi na, ito na tayo. Ayan. Maagaw na ng mga titulo Wala na. Uwian na, Mogs. Ronald Llamas for President. Tignan mo pa yung bumati. Ang ganda-ganda ni Malu Peralta. Wala na. Salamat, Malu. Meron din isang taga Hong Kong na humabol, si Nerina Lagudoy. Mukhang malabo na kami ni Mogs makapunta na Hong Kong Kasi kami na... Yari kayo. Lalabas kami ng report about China Baka kayo, gagawin kayong betchin doon. Gagawin kayong betchin doon pag nahuli kayo. Lalo na ngayon, ipapahuli na daw. Ipapahuli na without trial. Yung magte-trespass sa West Philippines. Yari tayo doon. Si Ronald nasa Japan. Sila Edling Gao ang hulihin. Si Edling Gao at saka si Gretchen Ho. Laging kasama sa convoy. Yan. Bali, ang mga pahuling salita na lang natin, Ay, teka, may pahabol pa rito si Jose Oliver III. Greetings from Barcelona, Spain, Sir Llamas for Senator. Sige, alis na kami ni Mog. Si Ronald lang parati ang binabati niya Ang sarap ng pagkain dyan sa Barcelona. Nakapunta ka na ba dyan, Romel? Sa Barcelona? Hindi pa nakapunta. Sarap ng pagkain dyan. Sarap ng pagkain. Yan yung mga best places to eat. Barcelona at saka Bilbao. Pero yung Sagrado Pamilya sa Barcelona. Ayan.
tignan ko lang kasi may kinakausap ako meron akong isang kaibigan na tinutulungan sa kanyang business. Maaring this year makapunta tayo ng Spain. Sana patuloy. Sana. Hoy, meron pang greeting si Melgon, ito suki natin from UK, and then meron si Pedro Banag from Vienna, Austria. Wow, ang daming mga fans natin. Nang dahil yan sa Mansanas ni Edu, kaya maraming tumitingin sa atin. O, di ba? Ang ganda pa na sinabi ni Dark Hollow. Thanks for the fruitful episode. Puro Mansanas sa pag-uusapan. Talagang fruitful. Oy, kahapon, nakabili ako ng duhat. Hindi ako madalas makakita ng duhat sa palengke. Ngayon, uso na rin ang ngayon, ang siniguelas. Marami na dito sa Mindanao. Masarap yan. Simula na. Star Apple. Pati Star Apple yan. Dumadami na rin. May pahabol pa. Sam Ritualo. Greetings from San Francisco Bay area. Yan. Ayan. Wala ba dyan sa East Coast? Diyan ako next month. Next month. Nasa East Coast ako. Momotor ako dyan. West Coast ka naman, sa East Coast ako. Yan, San Francisco, tsaka sa LA. Nandiyan din si Senator Risa. Meron siyang US tour, Independence Day. New York, East Coast to West Coast. Yun, baka makita ko siya sa East Coast. At tapos, si Cora Rivera, tinatanong ang schedule mo, Ronald, para daw maka-follow daw siya. O di ba? Hindi kami gustong i-follow ni Cora, ikaw. Kaya aalis na kami ng Mogs. Sa Storycon, regular tayo doon everyday. Sama natin si Mogs at saka si Ed Licao. Tapos kay Michael Pahati sa Political Scoop every Monday. Every Monday. Yung kay Christian, di ko alam. Di ko alam kung kailan Bago-bago si Christian. Ito meron taga Toronto, Canada, si Nestor Bobis, si Master Shipu from Beijing. Talaga, sigurado ka taga Beijing ka. At si Akira from Maryland. Magkita tayo diyan pag makapunta tayo. At si Almia from Modesto, California. May kaibigan ako taga Modesto. May-ari ng isang CBD company. Kagabi, first time ko sa podcast ni Ina Andulong sa Canada. First time. Tapos kanina, second time ko sa North America, yung Gitan Alliance sa mga PhilAm diyan sa North America. Kasabay ko si Justice Carpio. Justice Carpio at si Rafaela David. Nagsalita kami. Ayun, atin ito. Nasa Canada na pala si Ina Andulong? Canada. Ako, kasama ko siya every Monday sa Political Scoop. Pero itong kagabi, sa kanya lang yan. Sa kanya lang. Podcast niya para sa mga OFW sa Canada. Yan. Supportahan din rin po yan. May special request si Elmer Serna. Dahil pinag-usapan daw natin Mansanas, masarap daw ang Mansanas nila sa Auckland, New Zealand. Pakagat ng Mansanas. The best. The best. Ang sarap ng mga prutas dyan sa New Zealand. No? Yan. Okay. The usual natin, Ronald, Mogs, mga huling pahabilin sa ating mga manonood dito sa usapan natin tungkol sa naging galawan ng Rigo doon sa Senado. Sinabi nyo na rin naman, aasahan natin next year, baka mga familiar names na naman. Wala na ba tayong ibang choice? Kumbaga, parang pumunta tayo sa isang karinderya at nakita natin, yan na naman! Same menu! Diba? So, anong mapapayo nyo? Sige, unahin kita, Mogs, and then last say natin ang ating napakagwapong Mansanas ng bayan. Wala po. Mga kababayan, itong nangyaring kaguluhan sa Senado, isa lang indikasyon yan. 2025 election. Lahat sila gustong nasa good graces ni Pangulong Marcos, no? Ay lang maiwan sa pansitan. Kaya asahan nyo na magpapatayan niya para masama sa koalisyon ni Pangulong Marcos, no? Kaya sariling interest po nila ang kanilang pinaglalaban dito. Wala pong interest sa mamamayan. Wala pong interest sa bayan, no? Sariling interest po nila. Kaya nakita nyo na, may umiiyak pa, pero yung pala nanaksak sa likod. Okay. Salamat, Mogs. Ronald, your turn. Well, nasa isang makasaysayang panahon tayo at this point. Merong isang dambuhalang bansa, isang superpower,
na sinisimulang agawin ang ating teritoryo. Yung napakayaman natin na West Philippine Sea na mas malaki pa, 2.2 million square hectares, mas malaki pa sa ating land area at mas hindi hamak na mas mayaman pa. Ito yung kinabukasan ng ating mga anak at kanilang magiging anak. Hinihimok tayo ng gobyerno na ipaglaban ito. Hinihimok ang bawat Pilipino na ipaglaban ito. Pero kailangan lagyan din natin ng laman yung ating ipinaglalaban. Paano ipaglalaban ng mga ordinaryong Pilipino yung kanilang kahirapan? Paano ipaglalaban ng karaniwang Pilipino yung kanilang pagkakawalang pantay-pantay? Paano ipaglalaban ng karaniwang Pilipino yung mga warlords at mga dynasty at saka mga kartel na nagdo-dominate ng ating lipunan? Paano ipaglalaban ng mga karaniwang Pilipino yung ganitong klase mga politiko katulad sa Senado na ang mahalaga ay division of spoils? Sa parating na eleksyon, sana naman lagyan natin ng sustansya yung hinihimok sa atin na ipaglaban. Mamili naman tayo ng mga tunay na leader. Yung mga leader na may sustansya. Yung mga leader na ipinaglalaban hindi lamang ang ating soberenya, kundi ipinaglalaban yung ating kabuhayan na hindi dapat mahirap, gutom, at walang kayamanan ang mga Pilipino. Very well said. Talaga, kaya hindi tayo magsasawang imbitahan itong mansanas ng bayan. Panghuli lang, shout out kay Pinyin129 watching from Singapore. And then, meron pa rito, Singapore din, si Jel Robles. Shout out from Singapore sa mga generation, especially kay Sir Ronald. O, di ba? Ikaw lang ang naalala, hindi kami. Yan, oo. At si Lizzie watching from New Jersey. Madami tayo Natuwa si Jose Oliver sa sinabi ninyo. Sa sinabi mo, Ronald. Well said, Sir Llamas. And yes, correct daw, Mr. Vice President Manny Mogato. Yes po, correct, Mr. President Ronald Llamas. At ang pinakahuling salita, ibigay natin para kay Melgon. Ang sabi niya, ang pangit ni Bato umiyak. Okay, hanggang dyan na lang po ba tayo? Maraming mga humahabol pa ng mga messages natin pero labas na pa tayo sa oras. Hanggang sa muli po. Maraming salamat, Ronald. Happy weekend! Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat, Manny. At hanggang sa muli po, ito po si Romel Lopez at si Manny Mogato para sa The Press Room.